General, bilang isa sa talagang sumuporta, nakita ko yung by the way, congratulations doon sa recently na naganap na mga pagtitipon at pagpapahayag ng pagkadismaya sa administrasyon na ito, yung mga rallies na every weekend na naganap sa Liwasang Bonifacio, which was very well attended. It was organized and led by the UPI. So, saluduhan naman natin at palakpakan ng ating mga general at mga retiradong sundalo sa pangunguna ni General Pocis sa na to, no? And syempre, dahil dyan, tatanungin ko po, General, ano ang nangyari dito sa 18 na Marines kung saan, di ba, it was 18 plus 4 minus 4. So, yung original na 18, nadagdagan ng 4, pero yung original na 18, nabawasan ng 4. So, parang 18 pa rin ulit sila, di ba? Pero, ano po kaya ang nangyari dito? Meron bang dapat managot? Kwentuhan nyo naman ang taong bayan as far as your knowledge is concerned. What happened to the former soldiers kung bakit sila nag-recant sa kanilang testimonya? Okay, para sa mas klarong konteksto, umpisan natin sino ba itong mga former sundalo na ito, former Marines at saka Army. Okay? Sila yung mga kabilang doon sa mga security at mga administrative assistants, mga personal assistants ni dating Congressman Saldico. Okay? May higit silang 100, 109 yata sila lahat eh. Okay? So, sila yung mga nautosang magdala ng mga mali-maletang mga basura. Yung basura pala na yun, nalaman natin na puro pala mga pera na galing sa pera ng taong bayan na i-distribute, pinamigay sa mga matataas na mga politiko, matataas na pinuno ng ating pamahalaan. Okay? So, 109 sila. Tapos lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, walang napudyok sa kanya, sarili niya, personal niya, lumabas siya. Pahayag siya ng testimonya o kanyang affidavit kung saan dinitalyo niya yung kanyang partisipasyon doon sa pag-distribute ng mga mali-malitang mga basura na yan. Okay? So, nung nauna siya, ito naman, yung 18 na mga kasamahan niya, 16 na Marines, dating Marines, at saka 2 Army. Okay? So, 18 sila. Nagpalabas din sila ng sarili nilang kanyang mga testimonya, yung mga affidavit nila kung saan dinitalya rin nila yung kanilang mga participation diyan sa pag-distribute na yan ng malitang mga pera. Okay? So, nalaman naman natin, maraming bumabatikos sa kanila, pero ginawa nila yon dahil sa pagmamahal nila sa ating bayan. Okay? Marami nagsasabi sa kanila na marami sa kanila yung mga discharge sa serbisyo sa Marines. Totoo yun, ano? Pero yung kanilang mga pagka-discharge naman ay dahil nag-awol sila. At bakit sila nag-awol? Dahil sa problema sa pamilya. So wala naman silang ginawang masama doon, kundi talagang hindi na bumalik sa kanilang mga unit. Okay? Sa Armed Forces kasi, pagka hindi ka na bumalik sa unit mo, dishonorable discharge yun. Pero hindi nangangahulugan yun na gumawa ka ng matinding kasalanan. Okay? Ngayon, dahil sa personal nilang mga tawag ito, experience, na kung saan sila mismo ay nautusan na magdala ng mga kinurap ng mga pera na yan, lumabas sila. Okay? So pinahayag nila, wala silang ini-expect na pabor o balik sa kanila. Okay? Ngayon, noon pa lang, pagdating nila dyan, marami nang nagkukonbinsi na bumaligtad. Okay? Hinaharas sila, tinatakot yung pamilya, nag-offer ng pera,
Una, 5 million kada isa. 5 million pesos kada isa para lang bumaliktad. Hindi sila bumabaliktad. Pinanindigan nila ang kanilang mga testimonya, mga affidavit. Tumaas yun ng 10 million kada isa. Hindi pa rin sila bumabaliktad. Umabot ng 20 million kada isa. Hindi pa rin sila bumabaliktad. 21 million. Hindi pa rin. Hanggang sa umabot sa 25 million kada isa. Apat sa kanilang bumaliktad dahil tinrabaho yung kanilang mga pamilya. Hindi lang pananapot, kundi yung posibleng ikamatay nila ng pamilya nila. So yun, apat sa kanilang bumaliktad. Pero tayo, sabi nga ng kanilang lawyers, Attorney Baligod, hindi man maganda, masama man sa kanila, mga kasamahan nila, pero naintindihan ni Attorney Baligod, bakit nila ginawa yun. Anyway, meron pa po tayong 14. Actually, 18 sila na nagbigay ng testimonya. Pero meron po doon, 4 pa nakaragdagan noon. 4 na Marines din na nagpahayag ng kanilang yung kanilang mga participation, pero hindi sila nakapirma ng affidavit. Pero lumabas din sila doon sa may EDSA noon na dapat ay may Blue Ribbon Committee meeting doon. So 18 plus 4, 22. Ngayon 18 minus 4, 14. Pero plus 4 na kasama pa rin nila na hindi bumabaliktad. Although yung 4 na yon ay hindi pa nakapagsabit ng kanilang affidavit. So ganon talaga. Tayo ay naniniwala na itong mga 14 na o 18 na naiiwan ngayon ay naniniwala tayo na hindi babaliktad itong mga ito. Nagkaroon na yata sila ng pag-uusap, matinding pag-uusap. Yung kanilang leader, si Johnny Buduan, na isa-isa daw na kinausap yung mga kasamahan niya na hindi dapat sila babaliktad. At paninindigan nila ang kanilang mga nasabi doon sa kanilang mga testimonya. Yun lang. Thank you. Ayan, General Pocis, alam mo, napakatindi ng pinagdaanan ng mga ito. And bilang isang retirado at dating talagang ipinaglaban ang bayan, ano po yung naramdaman ninyo, no, para sa pangyayaring ito? And naalala ko, nakita ko nung binigyan ng pagkain sila paglabas nila ng Las Piñas RTC, na parang naiyak yung ating mga